Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Yusek, sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon nang galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakita po natin ngayon kung ano mga programa ng Pangulo, kaya maging mapanuri, huwag po kayo maniwala sa fake news na walang ginagawa ang gobyerno. Ang maniniwala lamang dito, malamang, kaya hindi nila nakikita ang trabaho ng Pangulo, ay madalas wala sila sa Pilipinas. Unang putok sa Middle East, sa ating pagkakaalam, wala rito ang Vice Presidente. Nasa ibang bansa.